Sino nga ba mga psychopath? So marami ang mga nagre-request nito since nakita niyo naman sa mga contents ko na maraming mga contents about narcissism or sa mga narcissist. Well, dito naman, we're going to analyze psychopath. So, ito ay magkakapatid na mga terminologies. Okay, so sino nga ba yung mga psychopath? Sila yung mga hindi insecure. Okay, so yung mga narcissist insecure yun eh. Ito hindi. Ito yung mga hindi rin anxious. No? So when it comes to anxiety, hindi tinatabla ng anxiety ang mga psychopath. Iba kasi yung kanilang utak, no? So yung nervous system kasi ng mga psychopath ay iba kasi sa atin. So yung nervous system nila, it seems like hindi natatakot yung nervous system nila. Sa nervous system kasi na may tinatawag na autonomic nervous system. So ito yung nagbibigay sa atin ng function na automatic. Hindi natin kayang kontrolin yan because from the word itself, automatic. So may dalawang division yan, no? Maghatiin natin sa dalawa. It's the parasympathetic and the sympathetic. So yung parasympathetic, yun yung brake. Kung sa sasakyan yun yung preno. Yun namang sympathetic, yun yung gas pedal, di ba? Makaka-relate sa akin dito yung mga driver, di ba? So pag pinires mo yung gas, bibilis yung kotse. Pagka niapakan mo, inapakan mo yung brake naman, babagal naman yung kotse, uhinto. So yun yung para at saka simpa. Para sympathetic, sympathetic. So this is what happened. During time of trouble, during emergency situation, during doon sa mga nakakatakot na sitwasyon, na-activate yung sympathetic nervous system. Ito yung dahilan kung bakit ikaw ay natatakot, ikaw ay natakbo. Ito yung dahilan kung bakit bumibilis yung heart rate mo, yung tibok ng puso mo, bumibilis yung paghinga mo, bumubuka yung pupils ng mata mo, pinapawisan ka, no? At marami pang iba, no? So yun yung nangyayari kapag ikaw ay natatakot, no? But here's the catch. Ang mga psychopath, no, walang ganon. Hindi ganon. So pwede nga at kaya ng psychopath na harapin ang checkpoint ng mga pulis o ng mga sundalo na merong karga silang mga patay o may karga silang minasakir nila o pinatay niya sa kanyang compartment ng kotse nang hindi siya kinakabahan, hindi siya pinapawisan, wala kang makikitang bakas ng pagkatakot. Kayang gawin yon ng psychopath. Kaya pagka siya ay in-interview o kinumpronta o in-interrogate ng police, it seems like walang nangyari. So innocent yung datingan niya. It's because the sympathetic nervous system or yung nagpapakaba sa kanya is hindi gumagana. Parang ang datingan nito is numb or manhead. Okay? So that's the reason why psychopath. Ganun yun. So with this in mind, sila ay stress resistant. Okay? Kasi nga, hindi nga nagkakameron ng ganong reaction yung nervous system or specifically the sympathetic nervous system. So, what happened here is, kung makikita nyo sa pang-araw-araw natin pamumuhay, ang magandang example nito na psychopath ay ang mga CEO, yung mga executive ng mga kumpanya. Yun yung mga presidente ng kumpanya nyo, yung mga vice president ng kumpanya nyo. Bakit sila magagaling? Bakit sila ganun magdesisyon? It's because magaling silang magdesisyon sa mga ganitong bagay dahil hindi sila na-i-stress. Dahil sila ay no capacity for empathy, no capacity na mailagay nila yung kanilang paa, no, doon sa sapatos ng mga empleyado o sa sapatos ng mga taong kanilang kinakaharap, no? So pwede silang magtanggal ng 10,000 tao sa isang iglap lamang. Sabihin nila doon sa kanyang mga tauhan na, okay, tanggalin natin tong 10,000 taong ito o tanggalin natin tong 100,000 taong ito, no? Palitan natin ng robot, palitan natin ng bago, something like that. Ganun silang kabilis magdesisyon. Walang remorse, walang halong yung ika nga maaawa,
no? Yung sila iisipin nila na kawawa naman ng mga ang pamilya ng mga ito, napapakain ng mga ito sa pamilya nila, tinanggal natin. Wala, hindi sila nag-iisip ng ganun. Basta sila nakapokus doon sa profit ng kumpanya, sa investment, sa kikitain ng kumpanya, no, sa magiging ng kumpanya. Kaya sila magaling na CEO. So another good example is mga surgeon. So maraming magagaling na surgeon na psychopath. It is because sila ay kaya nilang mag-opera, no? Nakapokus sila. Talagang sila ay focus mag-opera. Kasi wala silang pakialam sa environment. Kahit na very toxic na yung environment, wala silang pakialam doon basta nakapokus sila doon sa kanilang ginagawa. Kahit doon ay may magwalang hiya sa paligid, no? Hindi sila affected. Kahit na nagbabarilan doon sa labas ng ospital o may nagsasaksakan doon o tinatamaan na ng missile yung mga building sa paligid ng ospital, wala silang pakialam doon. Basta nag-o-opera sila, nakapokus sila doon. Hindi sila kinakabahan. No, kaya ang kamay nila hindi nanginginig. It's because remember yung sinabi ko kanina, yung sympathetic nervous system nila is not activated. Hindi na-activate, hindi kagaya nung sa ating na-activate. So sila kampante lang. So ganun kalupit 'yun. So ito yung mga tao na cold, no? Ito yung mga tao na magaspang ang ugali, may callousness ang ugali, no? And sila yung mga tao na walang capacity sa intimacy or relationship or healthy relationship. So kung sila ay meron ng asawa, napakamalas nung napangasawa. Kasi hindi sila mabibigyan ng pagmamahal kasi hindi sila nagmamahal. Hindi sila nakakaramdam ng intimacy. Hindi sila nagmamahal, no? So sila, no, as a summary, motivated sila sa 3 P. 3 P's. Kung ang mga Pilipino ay may 4 P's, ito namang psychopath, no, from the letter itself P, may tatlong P's. Ito yung namomotivate sila ng power, pleasure, at profit. Doon lang sila nakapokus. 'Di ba? Yun yung mga psychopath. No? So maraming kriminal na psychopath. Maraming ding mga nasa gobyerno, mga politiko na psychopath. Maraming mga empleyado o mga boss ninyo na psychopath. And even asawa nyo, baka psychopath. Okay? So marami pa tayong itatakel na mga topics tungkol sa psychopath. See you in my next content. Bye for now.